Mapagpalang araw po mga kadahon. Ang ating topic naman natin ngayon ay tungkol naman sa alingatong, isang herbal na napakabisa at maraming sakit na kayang labanan. Unang-una na nga po dito, ang ugat ng alingatong ay mabisang herbal na nakatulong para mapanormal ang presyo ng dugo ng isang tao at maalis ang bara sa ugat. At naglilinis din po ito ng ating dugo. Sunod naman po mga kadahon ay ito po ay lumalaban sa kidney problem dahil nilalabas po nito, winawas out ang toxin sa ating katawan. Nilalabas ito sa pamamagitan ng pag-ihi, pagdumi at pagpapawis. Ang mga toxin po na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating kidney. Dahil po pinabababa rin ito ang ating creatinine, kaya lalong nalalabanan po ang pagkakaroon ng mga kidney problem. At sunod po mga kadahon, lumalaban din ito sa prostate cancer ayon sa ating mga eksperto, kaya maganda po itong inumin ng mga taong dumadanas ng prostate cancer. At sunod din po mga kadahon, lumalaban din ito ayon sa ating mga eksperto sa mga hirap makatulog, sa insomnia. Gawin nyo lang po itong tsaa, uminom kayo umaga at gabi para magkaroon kayo ng mas magandang tulog at para mawala po ang inyong insomnia. At sunod nga po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, lumalaban din po ito sa anumang mga cyst na tumutubo sa ating katawan, bukol o tumor sa bituka or colon cancer. Kaya napakaganda pong gawing tsaa ito para malabanan ng anumang pagtubo ng mga bukol sa ating katawan. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang alingatong para labanan ang pagkakaroon ng breast cancer at pagkakaroon po ng bronchitis ng isang tao. Kaya napakaganda po itong gamiting tsaa ng taong dumadanas ng breast cancer para maiwasan ang paglala ng breast cancer. At maiwasan din po ang pagkakaroon ng bronchitis ng isang tao. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, lumalaban din po ito sa diabetes dahil minimaintain po nito ang insulin sa ating katawan. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang alingatong para labanan ang diarrhea. Kung meron po kayong kakilala na tao na madalas dumanas ng diarrhea dahil sa mga kinakain na hindi natin naiwasan, na medyo napapanis na, or meron talagang tao na medyo masilan sa anumang pagkain, mamantika, kaya dumadanas ng diarrhea, ito po yung magandang ipainom para bumalik po ang kanyang lakas at upang matigil po ang kanyang pagtatai. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ito para magkaroon tayo ng kalmadong pakiramdam dahil tumutulong po ito para i-relax ang ating mga dugo, ang ating mga cells, para magkaroon tayo ng kalmadong pakiramdam at mawala ang anumang stress na ating nararanasan o anxiety nararanasan. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang alingatong para labanan ang pagkakaroon ng goiter o paglala ng goiter ng isang tao. Yun lang po ang gawin nyo, yung lagain nyo lang po yung ugat nito at yung kahoy nito para gawing tsaa, at yun po ang inumin ninyo dahil para mawala po ang paglaki ng yung goiter o para maiwasan ang paglala pa nito at matunaw na ito. At ayon din po sa ating mga eksperto mga kadahon, nakakatulong din po ang
alingatong para labanan ang sobrang pagdurugo ng isang taong dumadanas ng menstruation. Ito po yung magandang makakatulong sa isang taong sobra-sobra na siyang mayroon kasing tao na grabing mag-means, talagang akala mo kulang na lang napakadami niya talagang iregla. Ito po yung lumalaban o kumukontrol para mild lang yung regla na lalabas sa atin. Hindi yung sobra-sobra na talagang halos isang araw 5 palit ka o 6 na palit, dahil parang bumubuhos na lang na gray po yung ating menstruation. Ito po yung maganda. Tumutulong po ito para panormalin ang ating menstruation. Ayon po sa ating mga eksperto. At sunod po mga kadaon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang alingatong. Ayan po yung ugat ng alingatong at itong kahoy ng alingatong, yung balat ng alingatong. At yung kahoy rin po niyan, napaka-useful po. Yan po yung lalagain nyo para mainom nyo po at gawin yung tsa para labanan po ang pang mga karamdaman. At isa na nga rin po dito ang paglaban sa gallstone. Ayan, lumalaban po ito sa paglaki ng anumang mga bato sa ating gallstone. At sunod po mga kadahon, lumalaban din po ito para sa mga taong madalas makaranas ng pamamaga ng mga ugat. Ito po yung tumutulong dahil kakaroon po tayo ng normal na daloy ng ating dugo, naiwasan ang pamamaga at pamumuo ng ating mga dugo. Kaya ayon po sa ating mga eksperto, nakakatulong po ito para labanan ang arthritis or gout at labanan din po ang almoranas, dahil nga po sa maayos na daloy ng ating dugo, naiwasan ang pagbubuo-buo ng mga dugo, kaya nagkakaroon tayo ng maayos na daloy ng ating dugo sa ating mga ugat, kaya naiwasan ang mga pagkirot na ating mararanasan. At dahil din po doon, naiwasan ang pananakit ng ating balakang na dahil sa rayuma o anumang pagkirot ng ating balakang sa tuwing tayo ay yuyuko. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong po ang pag-inom ng nilagang alingatong or pag-inom ng tsaa ng alingatong sa mga taong dumadanas ng fatty liver, dahil kiniklinsing po nito o winawas out ang lahat ng toxin sa ating liver, kaya naiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver ng isang tao. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang nilagang alingatong or tsaa ng alingatong sa mga taong dumadanas ng uric acid. Ayan, kung sobra-sobra na po ang uric acid nyo or may uric acid po kayo, ito po yung tumutulong para i-maintain po ang ating katawan para maalis ang ating uric acid na dinadanas. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang tsaa ng alingatong sa mga taong dumadanas ng constipation. Kung nahirapan po kayong makadumi, ito po yung maganda para inumin para po guminhawa ang ating pagdumi at makadumi po tayo ng maayos. At ayon din po sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang alingatong para pasiglahin ang ating sexual life. Yung mga taong medyo lumalamig na ang inyong pagsasama sa gabi, ito po yung nakakatulong din po ito para pasiglahin ang sexual life ng magpartner. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang alingatong sa mga taong dumadanas ng high blood, dahil ito po ay
minimintin nga po nito ang ating daloy ng ating dugo at binibigyan tayo ng normal na dugo na blood pressure. Kaya naiwasan po ang pagkakaroon ng high blood ng isang tao. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang tsaa ng alingatong o ang pag-inom ng nilaga ng alingatong sa mga taong mababa ang hemoglobin, dahil ito po ay nagpapataas ng hemoglobin ng isang tao. At ayon din po sa ating mga eksperto, tumutulong din po ito para labanan ang pagkakaroon ng myoma ng isang babae, yung kumakapal na ang matres at nauwi na sa myoma. Ito po yung tumutulong para magkaroon tayo ng normal na matres at maiwasan ang pagkakaroon ng myoma ng isang babae. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang alingatong para pababain ng ating timbang. Yung mga taong sobra ng obese, sobra ng taba, ito po ay nakakatulong para magkaroon tayo ng maayos na katawan, sexing katawan, at mawala ang sobrang paglaki ng ating katawan, yung sobrang pagtaba. Kung gusto nyo pong pumayat at sumiksi, ito po yung magandang inumin ng taong nagpapapayat. Ayon po sa ating mga eksperto. At ayon din po sa ating mga eksperto, maganda po itong inumin or ipangmumog ng taong sobra-sobrang nagdudugo ang pagkabunot ng ngipin, o yung nabunutan ka ng ngipin pero 1 day, 2 days, nandyan pa rin, sobrang nagdudugo pa rin ang inyong ngipin. Ito yung magandang inumin nyo at ipangmumog din para mawala ang sobrang pagdurugo ng pagkabunot ng inyong ngipin. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us po. Ingat po kayo. Bye-bye.